Nagising ako sa hindi kilalang kama. Napasapu ko ang aking ulo nang biglang kumirot yun. Nakaramdam ako ng pagduduwal kaya sinubukan kong tumayo mula sa kama, ngunit sa isang galaw ko lamang ay napainda naman ako sa aking baba. Tiniis ko na lamang ang sakit at pumunta sa isang pinto na malapit sa kama. Tamang-tama lang dahil ito ang comfort room. Nakahawak lang ako sa bowl at nakaluhod na sa sahig. At nilalabas lahat ng kinain ko kagabi. Mangyak-ngyak akong ginawa yun. Hindi na ako magpapakalasing ulit. Nang matapos ay inayos kong sarili ko na mapansin ko na isang maluwag na t-shirt ang suot-suot ko at tanging underwear lang sa baba ang suot ko. Narinig kong pagbukas at sarado ng pinto ng kwarto. Inalala ko nangyari sa akin kagabi at paano ko nakapunta dito. Napasa po ako sa aking noon nang maalala ko si Miguel. Ang lahat na nangyari sa akin kagabi at paano ako nakapunta dito. Napasa po ako sa aking noon nang maalala ko si Miguel. Ang nagdala rito sa akin at mayroong nangyari sa amin. Naramdaman ko nag-init ang mukha ko sa isipin yon. Paano ko siya harapin ngayon? Inakit-akit ko pa siya kagabi. Ang landimutan niya. Sa kakausap ko sa aking sarili, mas minabuti ko na lang mag-shower kahit nararamdaman kong hapdi ng aking gitna. Halos nanginginig ng aking tuhod dahil sa lamig na rin ng tubig. Pagkatapos ko maligo, kinuha ko yung towel niya sa drawer. Buti na lang nandito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng banyo at nakita kong wala na siya pero mayroong paper bag sa kama. Tininan ko ang loob nito at nakita kong mga damit pang babae. So it must be mine. Sinod ko agad ang binili niyang damit at undies. Natuwa naman ako na sakto lang sa akin ang binili niya pero medyo mahaba nga lang ang t-shirt. Sinuot ko yun ng dahan-dahan dahil ramdam ko pa rin ang sakit. I felt cold also, maybe because of this aircon. Napayakap na lang ako sa sarili habang paika-ikang lumabas sa kanyang silid. Nakita ko kaagad si Miguel at nakataplas siya. Nakaboxer lang din siya. Napalunok ako at umiwas ng tingin. Sinubukan ko maglakad ng normal kahit sobrang sakit ng aking gitna. Tumikim ako kaya napansin niya kung nag-smirk siya at tumalikod sa akin. Tapos na ako magluto, kain na tayo, sabi niya at pinatay ang kalan. Bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Tanong ko sa kanya na makita ko ang orasan sa sala niya. Hindi kita pwedeng iwan dito. Sabi niya't nilapag ang pagkain namin sa dining table. Pwede mo naman akong iwan dito, I don't mind. Sabi ko't umupo sa upuan. Wala na akong mahanap na salita pa dahil nahihiya na ako sa kanya. Tahimik kaming kumakain at pareho kami naghahanap ng mga salitang sasabihin sa isa't isa. Mukha siyang natitense habang kumakain. Napakuyom siya ng panganan, tumunog ang phone niya. Tumatawag si Sam. Hello? Tanong niya habang kumakain. I said cancel my meeting, right? I'm not going. Nakatingin lang ako sa kanya habang nagsasalita siya. Shit! Just tell her that I'm not going. I'm not sure if I'm going at lunch. Just tell her to email me. Natapos ko na pagkain ko't niligpit yun para hugasan. Nahihiya na ako sa kanya dahil nakikita kong kailangan na siya ng kumpanya niya. Kailangan ko nang madaliin ito para makauwi na agad. Nagulat ako nang nasa gilid ko na siya. Nakatitig lang siya sa akin habang naghuhugas ako ng pinggan. Ako na dyan. Sabay naturo ko sa pinagkainan niya. Tumango lang siya sa akin at narinig kong may tinatawagan na naman siya. Eyesight, inestorbo ko talaga siya. Nang matapos ako maghugas ay bumalik ako sa kwarto para kuhain mga damit ko't nilagay sa paper bag na pinaglagyan ng mga damit na suot ko ngayon. I'm driving you home, he announced. Hindi na kailangan, nakakahiya na. Sabi ko't hindi pa rin tumitingin sa kanya. I insist, just wait for me. Sabi niya at pumasok sa banyo para maligo. I'm undecided if I'm going out or just waiting. Ang nanaig pa rin para sa akin ay manatilit maghintay sa kanya. Napansin ko sling bag ko't nakita kong lobat na ako. Napatingin ako sa wristwatch ko at nagulat ako dahil 9:45 a.m. na. Ang haba ng tulog ko masyado. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas siya habang binubutones ang kanyang long sleeve. Matapos niyang gawin iyon, ay sinunod niya namang itali ang kanyang necktie at sinuot ang coat. I just watched him doing his routine. Nang mapansin ko na medyo tagilid ang kanyang necktie ay tinawag ko siya. Miguel! Nakatingin lang siya sa akin. Bumuntong hininga ko tumayo para ayusin yung tie niya. Bahid ang gulat sa kanyang mukha pero hinayaan niya lang akong ayusin yon. Masakit pa ba? Napatingin ako sa mukha niya na magsalita siya. Nagtaka pa ako kung ano yung tinutukoy niya nang bigla akong maalala. I just nodded at him. I'm not gonna lie to him. Masakit pa kasi talaga. Huwag ka na lang pumasok sa office niyo kung ganyan. Magpahinga ka na lang. He said with full authority.
No, I'm fine. Hindi naman ganun kasakit para umabsent ako sa office. I said, half day na nga mangyayari. Sigurado ka ba? Hinawakan niyang pangako para tingnan siya. Tumango ako. He sighed heavily bago siya sumagot. Fine, just text me if you need something. Sabi niya tinilan na ako paalis sa kwarto. Pareho kami tahimik sa elevator at sa kotse. No one dares to say something. Nakaramdam ako ng lamig at sakit ng ulo sa loob ng kotse. Niyakap kong aking sarili at sumiksik sa pinto ng kotse. Dahil nilalamig ako, agad naman tumingin sa akin si Miguel. Ayos ka lang ba? Tanong niya ulit pero tumango lang ako sa kanya. Hindi niya pinaniwalaan ang kasinungalingan ko. Sa halip ay hinubad niya ang coat niya at binigay sa akin. Isuot mo, malapit na tayo sa inyo. Sabi niya at sinundan ko siya dahil nilalamig na talaga ako dito. Hinanaan na rin niya ang kanyang aircon para sa akin. Bigla naman akong kinabahan nang huminto kami sa tapat ng mansyon. Hindi ko alam kung ano pang idadahilan ko sa kanila. Binuksan niyang kotse at tinilalayan naman niya ako sa paglabas. He is holding my waist until we get in. Bumungad ka agad sa amin si Ate Rosemary. Where's Dad and Tita? Tanong ko kaagad sa kanya. Naku po Diyos ko, Mariosep kang bata ka. Saan ka nagpupunta at pinaghahanap ka ni Sir kagabi pa? Sabi nito sa akin, tila hindi sinagot ang tanong ko. Don't worry, nasabihan ko na sila tito kung saan ka natulog kagabi. Miguel whispered. Napatingin ako sa kanya at bahid sa akin ng gulat. Sinabi mo ba sa kanya na sa inyo ako natulog? Bulong ko sa kanya at tumango siya. Sinabi ko lang na natulog ka sa kondo ko at hindi niya to kinwestiyon. Siya na raw bahala sa mama at tita mo. Sabi niya sa akin na walang bahid ng pagkabahala sa kanyang muka. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto siya ng tatay ko at okay lang sa kanya na nasa kondo lang ako ni Miguel. Sus Mariosep, magkasama ba kayong dalawa kagabi? Yung tatay mo pumasok na sa trabaho, samantalang ang tita at mama mo ay nasa ospital dahil nagpapatherapy ang mama mo. Sabi ni ate. Naramdam ko naman ang kirot ng ulo ko na tila pumipintig kaya sobrang sakit niya. Hindi ko masyadong pinahalata sa kanila at isiniwalang bahala na lang. Aakyat na po muna ako sa itaas. Papasok na din po ako sa trabaho. I announced, hindi sinagot ang tanong ni ate before looking at Miguel. I'll just go ahead. Call me if you need anything. Sabi niya at ngumiti sa akin bago umalis. Kumain ka na ba iha? Tanong sa akin ni ate at tumango lamang ako. Ate Rosemary, may gamot po ba kayo dyan sa sakit ng ulo? Tanong ko sa kanya. Naku, meron po ma'am. Sandalit kukunin ko lang. Thanks. Sabi ko tinilot ang aking sentido. Umakyat ako sa kwartong nangihina. Tila ayaw ng katawan ko ngayong kumilos. Feeling ko yung bigat-bigat ng katawan ko at sobrang sama na pakaramdam ko. Napagpasyahan ko na lang na magbihis pumasok at mag-ayos ng sarili. Idadaan ko na lang ito sa gamot. Chinarge ko na rin ang cellphone ko at napangiwi ako nang makita kong ilang daan ng missed calls galing kay Cassie at G. Ilang message na rin ang sinad nila sa akin. Napagpasyahan ko na lang nakitain sila ngayong lunch para manghingi ng tawad dahil hindi ko na sila nasagot at nawala na lang bigla. Ininom kong gamot na binigay sa akin ni Ate Rosemary. Nakita niyang namumutla na ako pero pinili ko sa isipan yon. Nakahudi akong pumasok at pinartneran ko na lang ng slacks at sandals. Sa kotse rin kasi malamig, sabay sa office pa. Naabutan ko silang lahat na nasa cafeteria, kumakain ng kanilang lunch. Lumapit ako sa kanila at bahid ang gulat sa kanilang mga mukha nang makita ako. Bruhilda kang babae ka? Saan ka lumandi kagabi ha? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag namin? Sunod-sunod ang tanong ni Cassie. Oo nga, ang tagal namin naghintay doon sa bar at umuwi na lang kami. Dahil naisip namin na umuwi ka na. Bitch ka? Kung lalandi ka sana, sinabihan mo muna kami. Masisisanti kami kaagad dahil sa iyo eh. Sabi ni Jet sinabunutan ako. Hindi yun ganun kalakas pero napadaing ako dahil masakit pa rin ang ulo ko. Kumalma nga muna kayong dalawa. Hinanap ko nga kayo para mag-explain eh. Sabi ko at umupo sa tabi ni Hyacinth na tahimik lang na nakikinig sa amin. Bilisan mo mag-explain kung hindi tatapon ko sa ito. Banta ni Cassie habang hawak ang bag ni G. Gaga ka? Bag ko yan? Agaw naman ni G rito. Ganito nga kasing nangyari. Pinakilala ko na sa kanila si Miguel, ngunit hindi na kinuwento ang meron sa amin sa Cebu. Kinuwento ko nangyari kagabi maliban na lang sa may nangyari sa amin. So ano, nagjugjugan ba kayo? Sabi ni G sa akin. Napailing naman agad ako sa kanya. Namumula ka girl, confirm na yan. Nakita mo ba sarili mo sa salamin bago ka pumasok? Naka-hoodie ka eh, summer ngayon? Sabi ni Cassie tumingin pa sa suot ko. Masama nga kasing pakaramdam ko. Gate ko sa kanila at napasandal na lang sa upuan.
Una mo no? Tanong ni Precious sa akin. Naramdaman ko kaagad na nag-init ang aking pisngi sa kanyang tanong. Hindi ako sumagot kaya tumawa lang siya. Huwag ka nang mahiya sa amin girl. Lahat kami naka-experience na niyan, sabi ni Cassie. Really? Takang tanong ko sa kanya at tumingin kay G. Gosh, Tanya, ngayon mo pala sinukong yung bataan samantalang kami nasuko na ilang beses pa? Sabi ni Jet na pa-facepalm. Natawa naman ako sa ginawa niyang kilos. Seriously, Tanya? Dapat hindi ka na pumasok kung masamang pakaramdam mo. Normal lang yan. Masyado ka ata niyang pinagod kagabi. Natatawang sabi ni Hyacinth sa akin. Is he that big kaya sumama ang pakaramdam mo? Tanong ni G sa akin. Oh my G, gaano kalaki? Tanong naman ni Cassie sa akin. Tumigil nga kayo sa pang-aasar. Nairit akong sabi sa kanila, ngunit tinawanan lang nila ako. Mga demonyo talaga eh. Oo siya, matatapos ng lunchtime mo, umuwi ka na Tanya. Sinasabi ko sa'yo mabibinat ka niyan pati yung kepay mo damay. Sabi ni G sa akin. I can't. Marami akong naiwan na trabaho. Nagpaalam na ako sa kanila dahil namimilit silang pauwin ako. Kung may number nga raw sila ni Miguel ay malamang tinawagan na nila ito. Wala naman akong balak siyang istorbohin ngayong araw. Alam kong busy siya dahil ang dami niyang katawagan kaninang umaga. Pagdating ko sa office wala pa din si Daddy. Maybe he's on the meeting. Napahawak ako sa desk na makaramdam ako ng hilo. Nanginginig ang aking tuhod kaya napaupo na lang ako sa aking upuan. Kahit ang bigat-bigat ng katawan ko'y pinilit ko magtrabaho. Nakakalimang folder pa lang ako ay ramdam ko nang nahihilo na ako. Bigla na lamang nagring ang aking telepono. Sinagot ko ito nang hindi tumitingin kung sino to. Hello, bakit ka napatawag? Ang sakit pa ng ulo ko. Sabi ko sa kausap ko panigurado kasi mga kaibigan ko lang ito. Namimilit na pauwi ako. Where are you? Napatigil ako at napatingin sa screen ng cellphone ko at nakita kong si Miguel palang tumatawag. Nasa company. Bakit? Tanong ko. Sam, cancel my appointment and meetings for today. I need to go somewhere. Narinig kong sabi niya mula sa kabilang linya. What? But we're in the middle of a meeting. Narinig kong sabi nung Sam. I don't care. Ikaw na lang magtapos nitong meeting at may pupuntahan lang ako. Sabi niya at narinig kong pagsarado ng pinto. I sighed before I replied. Huwag ka na magabalang pumunta rito. Sabi ko sa kanya. I don't want to follow your orders. I'm on my way there. Bakit kasi pinilit mo pa rin pumasok? Narinig ko siyang umungol at parang galit siya dahil narinig ko kung paano niya sinarang pinto ng sasakyan. Wala ka na doon. Tanging reply ko at pilit binabasa ang file na sinend sa akin ni Daddy para pag-aralan. Kanino pa ako nagbabasa pero wala pa rin ako maintindihan. Pinatay ko ang tawag at sinubukang i-text si Daddy. Tanya. Dad, I'm sorry. I need to go home early. I'm sick. Your schedule's still on my notebook and I'm gonna leave it on your desk. I'm still on the meeting. I heard Miguel called you and he just left her in the middle of our meeting. I hope you won't mind if he's gonna take care of you because your tita and mom are still in the hospital. It's okay, ako nang bahala habang wala ka. Take care anak, I love you. I love you too. Inayos ko ng mga gamit ko tang mga files. I also turned off my desktop and stood up. Nangihina ako lumabas ng office at pinabayaan na lang ang tingin ng mga tao sa akin. Sumakay na ako sa elevator pababa nitong building. Saktong pagkalabas ko'y nakita ko si Miguel na naghihintay. Hindi na ako nakasagot nung hinilan niya ako. He held my waist to support me. Pupunta tayo sa ospital. Anunsyo niya at inalalayan ako makapasok sa kotse niya. Hindi ko na kailangang pumunta. Masama lang talagang pakaramdam ko. Napapikit na lang ako, tinayaan siyang suotin sa akin ng seatbelt. No. I actually called my friend. She's a doctor. He said and start driving. Pahinga lang ang kailangan ko. I granted. Mas mabuti na magpa-consult ka. Maliban natin kung ano yung nararamdaman mo. Hindi na lang ako nakipagtalo sa kanya dahil sumasakit lang ang ulo ko sa kanya. Nakarating kami sa isang hospital na hindi ko mawari kung saang lugar ito. Pumasok kami sa isang kwarto at agad akong inobserbahan ni doktora. Si Miguel ang nagsasalita tungkol sa kalagayan ko. Hindi ko na napansin na nakatulog na ako sa kakahintay sa kanila. Nagising na lamang ako sa ingay. Nandito na naman ako sa isang kamang hindi pamilyar sa akin. Miguel, chill. Maayos naman yung girlfriend mo eh. At saka normal lang na mangyari sa kanya yan since it was her first time and you're too big for her. Natatawang sabi ni doktora sa kanya. Nahalata naman na nilang gising ako kaya lumapit kaagad sila sa akin. Are you sure she's fine? Tanong Miguel. Kailangan niya lang ng pahinga at inumin yung nireseta ko sa kanya. At tandaan mo sinabi ko sa'yo, wala munang talik for 2 weeks.
Pagbabanta niya kay Miguel. Napabaling naman sa akin si Doktor at ngumiti. Sinabihan niya rin na umalis muna si Miguel, kaso ayaw pumayag kaya hinayaan na lang ito ni Doktora. Tanya, you need to rest. Kailangan mo munang magpahinga ng ilang araw. May mga nireseta na rin ako sa'yo kaya inumin mo ha? Sabi niya at ngumiti sa akin. I just nodded at her. Nabatid ko din na may maligamgam na nakadampi sa aking noo. She bid her goodbyes to us and she also said that I can also go home. Inayos naman ni Miguel lahat bago kami umalis. Naalala ko na may trabaho pa siya kaya pinigilan ko siya nang gusto niya akong isakay sa kotse niya. Magta-taxi na lang ako, bumalik ka na sa trabaho mo. I said and tried to let go on his hands. I'm not going, aalagaan kita. Sabi niya at pinilit ako makasakay sa kanyang kotse. Paano yung trabaho na iwan mo? Umalis ka pa sa kalagitnaan ng meeting niyo. Sabi ko ngunit hindi siya sumagot. May tumatawag na sa'yo oh. Bumalik ka na sa trabaho mo, kaya ko na sarili ko. Pagpupumilit ko sa kanya. Narinig ko nagmura siya bago niya ito sinagot. Sabi ko, cancel it. Shit, ano pa bang hindi mo naintindihan dun? Eh di pa alisin mo siya dyan? I know I prohibited her to go there, right? Okay. He ended the call and placed it on the dashboard. Sino ba yung her na yan at kanina ko pa naririnig sa kanilang dalawa yun? Bakit hindi sila magbanggit ng pangalan, di ba? Hindi ko ninistress ang sarili ko sa pag-iisip kung sino siya. I don't want to give a shit about her. Hindi ko na namalayan nakatulog na ulit ako sa kotse niya. Nagising na lang ako dahil naramdaman kong lamig ng aircon ng kwarto ko. Hinagilap kong remote nito pero may humawak na noon at binabaan ang temperature ng aircon. Just take a rest, Tanya. Sabi niya at tinampi ang kamay niya sa aking leeg upang tingnan kung mainit pa ako. Bumangon na lamang ako sa kama at nakitang nakasuot pa rin siya ng uniform. Binali niyang tingin niya sa akin bago niya kinuha ang thermometer at inabot sa akin. Ginawa ko naman ang gusto niyang mangyari. Pinindot ko yun at nilagay sa aking kilikili. Are you hungry? Nagpaluto ako kay Ate Rosemary at iaakit na lang dito. Sabi niya sa akin na tumayo para hubarin ang coat niya. Panigurado medyo nainitan na siya dahil mahina lang ang aircon. Tumunog biglang thermometer at nakita namin na may lagnat pa rin ako. 38.6 degrees Celsius. What time is it? Tanong ko sa kanya. 7:05 p.m. Why? Aniya. Hindi mo man lang ako ginising? Nandyan na ba sila tita at mama? Tanong ko sa kanya. Oo, kanina pa. They also asked about you. Sabi ko ako na mag-aalaga sa'yo. Pumayag naman sila? I doubted but he nodded. Akala ko ba wala silang tiwala kay Miguel? I'm sorry. Panimula niya. Bakit? I lose my control and take advantage on you while you were drunk. Pag-amin niya, nakaramdam ako ng kirot sa aking dibdib nung nangingi siya ng sorry. Halatang pinagsisihan ang nangyari sa aming kagabi. You don't need to say sorry. Pareho natin ginustong gawin yun. Ayun nga lang mukhang pinagsisihan mo. I didn't. Ma'am, sir, nandito na po yung pagkain niyo. I am safe by Ate Rose. Bumuntong hininga si Miguel bago niya binuksan ang pinto at kinuha ang tray na naglalaman ng aming pagkain. Natakam ako bigla nang makita kong sinigang ang niluto ni Ate Rosemary. Sabay kaming kumain ng niluto ni Ate Rosemary. Napangiwi ako nang wala akong malasahan masyado sa sinigang niya. Napapikit na lang ako sa pagkadismaya. Sayang at paborito ko pa naman ito. Nangangalahati pa lang ako ng tinigil kong pagsubot binitawan ng kutsara. Nagtaka siyang tumingin sa akin ngunit umiling lang ako sa kanya. Come on, kumain ka pa, sabi niya sa akin. Ayoko na, busog na ako. Ang konti pa lang ng kinakain mo. Sabi niya pero inilingan ko na lang siya. Huminga siya ng malalim at tinapos ang pagkain niya sabay nilagay ito sa side table ko. Binigyan niya sa akin ng gamot at saka tubig. Thanks, maikli kong sada at inom yun. Hindi ko magawaran siyang tingnan dahil sa sinabi niya kanina. Naramdaman ko nagtutubig ang aking mata ngunit pinigilan ko to. Pumikit na lang ako at nagkunwaring tulog dahil ayaw ko siyang kausapin. Naramdaman kong gumalaw ang kamat ang labi niya sa nukot sa labi ko. Tumagalin sa labi ko at pinigilan ko sarili kong halikan siya pabalik dahil na nagtutulog-tulugan ako. Sa lahat na nangyari sa atin, wala akong pinagsisisihan sa mga yun. He planted a soft kiss on my right hand. Hindi ko pinagsisisihan na naghintay ako sa iyo ng 6 na taon. He caressed my hair. At wala na akong balak pang pakawalan ka ngayon. He said and kissed my lips. Bumagsak ang luha na kanina ko pa pinipigilan. Dumilat ako't nakitang malapit lang mukha niya sa akin. Tinitigan niya ako saglit at muling inangkin ang labi ko. Tumugon ako sa mga halik niya. Napatigil kami nang biglang may kumatok. Shit, nainis niyang sabi at tumayo para buksan ang pinto.
Nakita namin na si tita yon kaya binuksan niya ng malaki ang pinto para makita niya ako. Are you doing well, anak? Tanong niya tumupo sa tabi ko. Dinilaan kong ibabang labi ko tumango, ngumiti siya sa akin at nagtanong ng ilang tanong kay Miguel. Gabi na masyado iho para bumiyahe ka pa uwi. Paalala sa kanya ni tita. It's fine, sanay naman po ako sa biyahe. Naku, nakakahiya. Inalagaan mo pa nga pamangkin ko tapos pauwin ka pa namin na sobrang gabi. Available naman yung guest room. Ipapaayos ko lang kay Rosemary. Ilang pilit pang ginawad ni Ate Rosemary bago siya pumayag. Umalis muna saglit si tita para utusan si Rosemary ayusin yung guest room. Sleep, Tanya. It's almost midnight. He glared. What? Kanina pa ako tulog ng tulog eh. Pagrereklamo ko sa kanya. Change your clothes. Ibababa ko lang to. He said and pointed out the tray. Sinunod ko ang utos niya kahit ang bagal-bagal ko pang gawin yon. Nagsuot lang ako ng sweater at dolphin short. Sakto na mapagkabukas ng pinto ay natapos din ako magbihis. Bigla naman ako nakaramdam ulit ng init kaya medyo nalakasan kong aircon sa kwarto. Bumalik ako sa pagkahiga at sinubukan ulit matulog. Narinig kong paglock ng pinto at pag-upo niya sa tabi ko. Hinawakan kong kamay niya na malamig kaya ramdam ko yung init din ng kamay ko. Hindi ko pa rin binubuksan ang mata ko. Don't leave me, I whispered. I won't, love. Hinawakan ko na maiging kanyang kamay at pinagsalikop ang aming mga daliri at natulog ng mingiti sa aking labi. I woke up with tita beside me, napaupo at nag-ayos ng aking sarili. Naramdaman naman niya na nagising ako, kaya tumingin siya sa akin. Pasensya na kung dito ako nakatulog sa kwarto mo. Magdamag kasi kitang binantayan. Si Miguel nangulit kagabi na uuwi na dahil dala naman daw niyang kotse niya. Explain niya, tumangulang ako. Kamusta ang pakaramdam mo, Ania? I feel better now, tita. Matipid kong sabi sa kanya. Dumampi ang kanyang kamay sa aking leeg, checking my temperature. May sinat ka pa, iha? Sabi niya sa akin. May gusto lang akong kumpirmahin sa'yo, sabi ni Tita Rhea sa kalagitnaan ng pagkain namin sa dining table. Kompleto kami kumakain ngayon at lahat kami ni mayroong pupuntahan. Ano po yun? Tanong ko. Kayo ba ni Miguel, iha? Bigla naman ako nabilaukan sa sinabi niya. Agaran akong kumuha ng tubig at hindi ako makahinga. Umiling-iling ako sa kanya. Hindi po. Mukhang mabagal pang binata ko sa'yo, Tanya. Mabuti na yun dahil ayoko rin naman na may kasal ka ngayong taon. Pagsisingit ni Daddy. Kasal agad ang iniisip mo, Guillermo? Masyado pang batang pamangkin ko para magpakasal. Pagtanggi ni Tita Rhea. Wala naman din akong balak ipagkanulo agad ang anak ko sa Guevara. Ania, my point is, Miguel is better for you, iha. I know he's a good man and he'll take care of you. Napatikim ako sa sinabi ni Daddy. Halatang gustong-gusto niya si Miguel para sa akin. Ngumiti lamang ako sa kanya bilang tugon. Pinilit pa nila ako magpahinga pero hindi ako nagpapigil. Kasama ko ngayon si Daddy sa isang meeting kasama mga engineer at architect tungkol sa ipapatayo namin sa Isla Gordon. There will be a grand staircase, a VIP rooms and the rooftop will be reopened at night with LED copper wire string light. It can attract for those who's in honeymoon there in Isla Gordon. Ipaniliwanag pa ni Architect Kiero ang kanyang panukala sa mga miyembro ng board. Kitang-kita ko kung paano ngumiti ang daddy ko kay Architect Kiero. Pabor siya sa kanya. Ang mga miyembro ng board ay bumoto kung tatanggapin nila ito. Ang karamihan ng mga miyembro ng board ay sumang-ayon na tinapos na ni Daddy ang meeting. The board members passed by the architect to congratulate him. Tanya, join us. Nakaka-goosebump ang seryosong tono ng daddy ko. Sinunod ko naman ang sinabi niya. Architect, anak ko to. Halata ang gulat sa mukha ng mga tao doon sa pagpapakilala sa akin ni Papa. Hindi ko po alam na may anak po pala kayo, Mr. Gordon. Tumikim siya. Anyway, nice to meet you, Tanya. Ako nga pala si Architect Kiero Clemente, sabi niya. Pareho kaming nag-shake hands at ngumiti sa isa't isa. Pagkatapos ng meeting ay naging abala kami ng daddy ko sa opisina. Hindi na nga kami nag-imikan dahil kanya-kanya kami ng ginagawa. Tanya, tawag sa akin. I look at him, he take off his eyeglasses and turned to me. Gusto ko ikaw yung magbantay at mag-check ng project natin sa Cebu. Hindi ko naman sinasabing araw-araw kong pumunta doon. Desisyon mo kung kailan mo gustong pumunta. Hindi ako makakapunta para makita ang status nila dahil sa nalalapit na party natin. Napipitlag ako sa gulat nang sinabi niya yun. Hindi ko alam kung anong unang iisipin, kung ang pagpunta ko ba sa Isla Gordon o sa party. Right, I can't just go there. Ayokong pumunta pa muna doon, Dad. Wala ka bang ibang mautusan? Tanong ko. Bakit naman? May maghahatid naman sa'yo doon. No, it's not about that. Hindi ko rin alam pero ayokong pumunta pa muna doon. Then why?
Mabibisita mo pa nga sila Mara at Kaloy sa Cebu. Hindi ka ba masaya? I sighed heavily when he reasoned them. Gusto ko naman po pero hindi po ba masyadong hassle kung pabalik-balik ako sa Cebu? I heard him chuckle when he noticed my reason. So what's your plan? I lick my lower lip and think about what would I do with it. Besides the projects would be months. Ako naman ang bahala kung kailan ko gustong pumunta, hindi ba? I asked and he nodded. Well, maybe I can go there twice a month. Nag-alinlangan pa ako sa desisyon ko pero tumangol lang siya bilang pagsang-ayon. If you don't want it, you can back out. Ibibigay ko na lang sa isang, no, hindi, kaya ko na. Gusto ko nga rin makita sila, Mara, kahit minsan lang, bawi ko. Mara is my human diary. Ikukwento ko lahat na nangyayari sa akin sa kanya. Settle then. Thanks anak. By the way, dadating na yung dati kong sekretary. Hindi ko nga pala nasabi sa'yo na may sekretary ako at naka-leave lang siya. What? Ano magiging trabaho ko ngayon? Tanong ko na may pagkadismaya. Well, maaari kang pumili kung anong departamento sasalihan mo. Sabi niya. Really? Hindi ko naman po alam kung anong ginagawa ng bawat department sa kumpanya, Daddy. I hissed. Of course, tuturuan ka ng bawat head ng department, Princess. That will be your first job here in our company.